Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel and Happy New Year po sa ating lahat. Ito po yung unang video ko for 2023. So ang gagawin ko po ngayon ay magkakabit ako ng aluminum heat and noise insulation para dito sa ceiling ng aking Toyota Wigo. So yung pong item na gagamitin ko dyan, nabili ko lang to online at matagal na po ito sa akin. Parang first or second quarter pa ng 2022 nabili ko na to. Kaya lang wala akong chance o wala akong opportunity na maikabit siya at magawa ng video. Lalo na yung mga huling months ng 2022, masyado po ako naging busy kaya nga po hindi ako masyadong nakakagawa ng mga video para sa inyo. So hopefully this year 2023 ay makagawa po ako ng mas maraming video na magugustuhan nyo. At sisimulan ko po yan dito sa paglalagay again nitong heat and noise insulation. So again, yung pong link nito, dahil matagal na yon hindi ko na po makita. Pero nag-search po ako sa Lazada at nakakita po ako ng similar item. At ang pagkakatanda ko, same seller din po yung nakita ko. So yung link na yon, yun na lang po yung ilalagay ko sa description box. Itong kinuha ko na ito ay 5 meters ata ang binili ko para makover ko ng maigi yung ceiling. So ganyan yung itsura niya. So ipipil lang natin ito para dumikit doon sa ceiling. Kaya mamaya tatanggalin ko yung ceiling nito mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano aalisin yan. Pero bago pala yun, kasi kaya ako naisipang maglagay nito last year, sobrang init, di ba? Pagka nagpa-park ka, wari, lalabas ka, tapos pa-park mo lang kahit na 30 minutes o isang oras yung sasakyan, pagpasok mo sa loob, sobrang init. Unlike ba dun sa mga mas premium na sasakyan, katulad po dito sa aking Navara, kahit iwan ko yan ng isang oras, 2 oras, pagpasok ko sa loob, hindi ganun kainit yung loob niya. Kasi nga, feeling ko, mas maganda yung insulation nun compared dito sa Wigo. Kumuha rin ako ng thermometer. Kaya ako kumuha nito, gusto ko lang makita kung magkakaroon ba ng changes, kung talagang effective ba yung ilalagay ko. So, ngayon, maaraw, ipapark ko sa labas yung sasakyan for at least 30 minutes. Kukuhanan ko siya ng reading and then after ko namang ikabit yung insulation sa loob, ipapark ko rin sa labas ng 30 minutes at kukuhanan ko ng reading. Tignan natin kung meron pang malaking pagbabago. So, samahan niyo ako, gawin natin. So iwanan ko lang tong temperature gauge dito sa may upuan. Iwanan ko yan for 30 minutes. Tapos kuhanan ko siya ng reading. So after more than 30 minutes, ito yung kanyang naging reading. 41.3 degrees. So, babalik ko na ulit dun sa garahe para masimulan ko na. Yung pyesa na ito para matanggal, meron lang yan ditong parang clip na pupush nyo dito at saka dito sa
kabilang side. Gaganunin nyo lang yan para matanggal. Tanggal na yung headliner ko for yung ceiling. Kaya lang meron siyang mga sa washer fluid papunta doon sa wiper sa pintuan sa likod. So naka-tape lang naman siya, madali lang alisin. Natanggal ko na yung ceiling or yung headliner. So ganito yung itsura niya sa loob. Parang ganito lang din yun nakakabit sa mga ilalim ng carpet. Manipis na manipis lang. So pagka nasukatan nyo na ng maayos, tapos natabas nyo na yung mga sobra, para idikit, ipipil nyo lang yung dito sa may adhesive side. Ako ang gagawin ko, hindi ko tatanggalin yung buong takip para dito. Dahil pagka once na dumikit dyan yan, pag mali ang pwesto nyo, mahirapan na kayong ayusin. So sisimulan ko muna siya dito sa gilid. Kumbaga tatanggalan ko lang yung nahan dito sa side na ito, siguro mga ganyang kalapad, para maipwesto ko na maayos. Tapos tsaka ko babatakin papunta rito sa harap para dahan-dahan ko siyang idikit. So ito, tapos ko na siyang ilagay. Maayos naman yung kanyang pagkakadikit. Tsaka hindi na matatanggal yan dahil pag naglagay ako ng headliner, maiipit na siya.
Ngayon, ibabalik ko na yung headliner. So inuna kong ipasok dito sa panel na ito kasi kailangan nakashoot siya dyan, ganun din dito sa kabila. So ngayon ang isusunod ko naman, lalagyan ko na ng ganitong clip yung nasa gitna, lalagyan ko yan, yun. So yan yung nasa gitna, tapos merong isa dito sa driver side. Yun. Tapos may isa pa rin pala yan dito sa likod. Bale dito may isa rin yan. Okay. Tapos may isa pa nga pala dito sa kabilang side. Okay. So ngayon, i-kompletuhin ko na yung reassembly. Balik ko na yung mga tinanggal kong panel, yung mga sun visors, rear view mirror, yung mga rubber dito sa gilid ng pinto. Itapusin ko lahat yung reassembly. So tapos ko nang ikabit yung headliner o yung ceiling. So para sa magtatanong kung masyadong makapal ba yung insulation na kinabit ko, sa tingin ko tamang-tama lang, kasi nung ibinili ko naman itong headliner, hindi ako nagka-problema na nahirapang bumalik o yung sobrang kapal na nakaipit. Hindi naman, tamang-tama nung ibinalik ko ay nag-fit din siya ng maayos. So ngayon ilalabas ko uli sa araw. So ilalagay ko uli itong thermometer, same doon sa bago ako nag-start mag-install ng insulation. Lalagay ko lang dyan sa upuan, tapos maghihintay ako ng more than 30 minutes. Parang 40 minutes ata yun ginawa ko eh. Tapos nag-check ako ng reading. So, the same lang yung gagawin ko dyan. Nasa 40-45 minutes kung iiwan. Tapos, check natin yung result. So, 40 minutes na yung lumipas. Check natin yung reading. So, 40.3 yung kanyang reading. So tapos na ako magkabit ng aluminum heat and noise insulation. At nung bago ako mag-start sa video, kinuhanan ko ng temperature yung loob nito. Ang nakuha ko noon ay 40
41.3 degrees. And after ko naman ikabit, inulit ko lang uli, nakakuha naman ako ng reading na 40.3. So kung titignan natin, maliit lang eh. Bali 1 degrees Celsius lang yung difference nila. Pero para sa akin, malaki ang benefits nitong ginawa kong upgrade. Kasi unang-una, hindi mahihirapan yung aking aircon. Kasi kanina, dinala ko sa labas at napansin ko na mas maganda yung performance ng aircon niya. Ganon din, let's say na ibinilad ko siya sa araw ng mas mahaba, sabihin mo 1-2 oras, sa tingin ko, mas madaling mapapalamig ng aircon yung interior ng sasakyan. Kasi nga, unlike before, nung wala pang insulation, yung init na tumatama dito sa roof ay na-absorb ng headliner na siyang nagpapainit sa loob ng interior. Whereas ngayon, dahil sa meron na akong insulation in between, so yung init dito sa roof ay hindi na ma-absorb ng headliner. Kung nakapark siya na matagal, pag nagbukas ka ng pinto, buksan mo aircon, pasingawin mo lang siya ng 1 minuto, pag isinara mo, mas mamamanage maigi ng aircon para mapalamig yung loob. Para naman po dun sa noise insulation, or siguro ang tamang tawag dun ay sound insulation. Sa ngayon, wala pa akong masyadong nakikita o nararamdaman na difference. Pero palagay ko, pagka umulan, doon ko na makikita yon. Kasi nga, pagka umulan, sa tingin ko, dahil doon sa insulation, hindi na papasok yung tunog o yung lakas ng patak ng ulan dito sa loob ng interior. So sana po nagustuhan niyo yung video natin ngayon. Lalo-lalo na po yung may mga sasakyan na katulad ko, yung hindi masyadong maganda yung insulation. Sa tingin ko, napakagandang upgrade nito na pwede natin gawin sa ating sasakyan. So again, sana nagustuhan niyo yung video na to. At para doon sa mga hindi pa nakasubscribe, kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng topic, mga car-related topics, upgrades, konting maintenance, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. Maraming pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!